Good morning once again. Welcome to Usapang Kristiyanong Tahanan. Kamusta po kayo sa buong sanlinggong lumipas? Muli, kami ay nag-iimbita na kami ay inyong subaybayan, kami inyong samahan sa pagpapatuloy natin sa ating usapin sa buwan ito ng Agosto tungkol po sa ating mga paningin. No? Kaya nga ating tinawag ito For Your Eyes Only. Muli po namin ihahatid ng Usapang Kristiyanong Tahanan kung papaano ba ang paningin ay ating magagamit at kung papaano ba nakaka-impluwensya ito sa mga bata maging sa ibang mga tao. Ito po palang pamilya ay mayroong malaking impluwensya sa pamamagitan lamang ng pagtingin. Kung paano natin ito tinitingnan ay meron itong paraan para tayo ay ma-inculturate, para meron tayong ma-adapt, meron tayong makuha. At ito po ay nakaka-impluwensya din sa ating buhay pamilya. Kaya sa araw na ito, ating pong gagamitin muli ang ating reference book na may pamagat na Growing Happy Home ni A.G. White. Ito pong ang reference book natin. Pag-uusapan natin ang influence of the home. Ayan, sabi nga po ni A.G. White, the home of courteous Christians exert a far-reaching influence for good. Atin pong ipagpapatuloy ang usapang ito. Magiging kasama ko po sa araw na ito. Muli, ang ating resource person, walang iba kundi si Sir Del Ocampo. Welcome po muli sa ating studio, ang Usapang Kristiyanong Tahanan. Pwede po kayong bumati para sa ating mga taga-subaybay. Sa lahat po ng taga-subaybay ng programang ito, magandang araw po sa inyo. Anumang oras o araw ninyo na ito ay panoorin, ang aking pagbati ay nais kong ipaabot sa inyo at nawa muli sa segment na ito na ating pag-uusapan, sana'y mabless sila. No? Yes. Higit sa lahat ay makakuha sila ng mga ideas, ng tips kung paano ang kanilang tahanan ay mas lalo nilang mapapaunlad, relational wise, on the manner of how they will mold their children. Yeah. Sana makinabang sila ngayong umaga. Totoo po yan. Kaya po samahan niyo po kami sa araw na ito upang ipagpatuloy natin ang ating magandang usapin about the influence of the home. Welcome po sa Usapang Kristiyanong Tahanan. Good morning, sir. Good morning po. Muli po kami nagagalak na kayo po ay makakapagbigay ng mga inspirasyon, ng mga ideas, theoretically, biblically, particularly, para sa ating mga taga-subaybay at mga tagapakinig. Ayan. Paano po ba sa isang, lalo na sa isang Kristiyanong tahanan, no? Paano po ba ito nagkakaroon ng malaking impluwensya sa ibang tao? Particularly sa ating mga anak, di ba? Sabi nga, sa tingin pa lang, kaya pala nilang kumopya kung ano ang buhay natin, kung ano ang lifestyle natin. Sige po. So, ganito. Since napapag-usapan natin ang formation, yung character formation, Yes. Ano bang klaseng tao, paglaki ng bata na ito, no? Let us begin by getting some ideas sa science. No? Ang atin palang brain, kapag ka ipinanganak ang isang sanggol, naalaala ko yung philosophy ni John Locke, yung tabula rasa. Tabula rasa. So ito palang mga bata, kapag ipinanganak pala sila,
sila pala ay parang mga blank slate or blankong papel, no? Oo nga naman. At habang sila ay nakakakita, nakakarinig, nakakaramdam, using the senses, no? Ito pala yung nare-record sa kanilang brain. Ay, wow. Oo. So, ibig sabihin, yung blank slate na yun, no? Yung walang nakasulat na isipan or recording, no? Walang record pa yung kanilang brain. Nalalagyan pala yun kung anong pumapasok sa mata. Kung ano nakikita, no? Kung nakikita, kung anong naririnig. Even yung nalalasahan, sister. Aha. Kaya mapansin mo, no? Yung mga bata, pag pinakain mo sila ng smashed potato, walang asin, di ba? Kahit ano na nilalagay ka. Pero kinakain nila. Masarap na sa kanila yung... Yes. But as they grow up, parents introduce seasoning, salty foods, and Fast food. Yan, oo. And it comes to a point na hindi na nila kainin yung simpleng pagkain. Ayun. Simply because nagkaroon sila ng learning na yung kanilang threshold ng panlasa na adjust. So it came to their brain, no? Through their Taste buds. Yes, through the taste buds, sa gustatory nila. Oo. So that's how a person is being formed through the senses. But going back to the eyes, so powerful ang ating sense of seeing. Yeah. To the extent na sinabi ni Albert Bandura, give me 100 child and I will make different persons or 100 types of person Wow. with those children. So, ibig sabihin, may capacity ang bawat magulang na mag-produce ng isang tao, no? Ayon sa hulmahan na kanilang ipinrepair. Aba, maganda yan. Ibig sabihin, tayo bilang magulang, ipinagkaloob ng Panginoon kung papaano, kaya pala yung train up a child, from there, yun palang makikita nila, it's part of training na sa kanila. Yeah. At kung gusto ko na sila ay maging masama o mabuti man in the future, so, yung behavior ko, yung action ko, yung salita ko, yun yung pwedeng mag-lead sa kanila, makatulong para yun ang direksyon na puntahan nila. Yeah. Kasi nga, kaya yung kasabihan na lagi nating naririnig na yung mali na nakikita ng bata, Nagiging tama. kapag ginagawa ng matanda. Ayan. Simply because, initially, blank nga yan no? Pero kapag ginawa ng isang matanda, yun ay nasusulat sa kanilang kaisipan, nare-record yun sa mga brain cells nila, at kung yun ay pattern, ibig sabihin pa, ulit-ulit na ginagawa ng matanda, at na-observe ng bata. yun ay ina-accommodate, ina-assimilate sa brain, nagiging schema, sabi ni John Piaget, nagiging schema, at yun ang nagiging pattern din ng kanyang buhay. Kaya mapansin mo, sister, yung mga tahanan na ang kanilang bibig ay sanay sa pagmumura. Okay? Mapansin mo na ang bata will soon speak the same way. Yes. Kasi recorded Ano? Yes. Kaya yun din yung kanyang nagiging pag-ugali. Kaya nga, kung gusto mo ng bata na brusko, maging brusko ka. Maging brusko din pala ako para naman maging brusko din siya. Kung gusto mong magkaroon ng bata na paglaki niya ay professional siya kumilos ka at makipag-interact ka sa kanya professionally. Ang ating pagiging magulang, hindi lang sa hanap buhay, hindi lamang magpadede, magpakain, maglaba, maglinis. Naging maingat po tayo sa ating mga kilos, sa ating mga salita. Dahil ang ating mga anak, nako, napaka-keen ang observation nila sa lahat ng aksyon na ginagawa natin. Ayan. Balik po tayo sa ating Growing a Happy Home book na ating reference. Sabi nga po dito, what they see in our home, no? Napakabisa nga, kagaya ng sinabi niya, napakabisa kung ano man yung nakikita nila sa ating tahanan. Ano po bang ibig sabihin? Itong sinasabi ni E.G. White dito na the powerful argument. Alright. We often speak of the ideals. Kadalasan, normal sa bawat parents, dapat ganito ka. Ganito dapat ang pag-uugali mo, ganito dapat ang salita mo. However,
yung practice mo naman is hindi kaayon ng Opposite. gusto mo. Oo, yan, Oo. opposite. So, yung ugali mo, which is in fact siyang na-observe, becomes the powerful argument that the child could adapt and makikerry niya yan outside the home. Kaya, pansinin po natin ang bawat individual, ang bawat isa sa atin, mga kaibigan, mga taga-subaybay, is just an extension of our root family. Kaya kung tayo ay mapagbigay, most likely yan ay extension ng mapagbigay na sistema ng family, no? Ibig sabihin, practices yun sa family. Yes. Yeah. However, may mga instances, no, na people act on the opposite. Sabi nila, ayaw kong maging kagaya ng aking mga magulang, no? Lalo na kapag ayaw mo talaga yung mismo Oo. nangyayari sa kanila. Kapag dumating sa time na napag-isipan mo, parang hindi siya maganda. Oo. So, gusto mo na ngayong i-practice kung ano ang tama. Aha. Nagkakaroon ng tawag doon ay, alam mo yung pag-wear ng mask? Aha. Okay? You are just doing the opposite of what is the reality of you. Pero may tendency po ba na lumabas uli yun? Meron. Kasi nga kapag coming from within, yun talaga yung magmamanifest eh. Oo, kapag real. Yup. Oo. Yung kasing gusto mong mangyari, madali siyang i-act. Aha. Alright? Pero ang malaking tanong doon, pwede pa bang mabago yon? Yes, yes. Alright. Sabi ni Sigmund Freud, and at the same time, yung author ng book na yan, at the age of 7, yung ating character ay nakikristallize. Meaning to say, kung ano yung na-learn natin at home, at the age of 7, crystallization, yun yung May ugali mo. pinatibay na yun sa Oo. kanya? Oo. Pag sinabi natin na crystallize, nabuo na. Nabuo na. Okay? Now, as the child grows, paano siya? Alam mo yung parang simento na habang tumatagal mas tumitigas siya, alright? Yes, tumitibay. Na kapag walang early intervention, mas mahirap na siya baguhin. Oho. Now, halimbawa dumating sa point na realize ko gusto kong magbago. Oo. It is not bad to practice another paano po system. yan? Na-realize ng magulang, gusto kong magbago kasi parang nakikita ko, Oo. na-adapt niya. Pwede po bang mabago pa rin yung bata kung mag-change ako? Alright. Kung ang tanong ay pwede, Oo. pwede. Aha. However, there will be times magka-come out ulit yon. Ay, ganun ba? Okay. But the good thing is, as you practice, Ayun. okay, yung tamang practice mo kasi, sa gusto mong mangyari, Aha. time will come, mas mangingibabaw siya. I still believe, no? Kasi, para sa akin, yung ating recorder, no? Yung ating brain, I call it a recorder. Para sa akin, ano to, malleable yan. Namumold mo yan. Namumold. Kaya nga lang, kapag na-crystallize ang isang practice, mas mahirap siya i-mold. Oo, kasi it takes time. Yeah. Again. We can use the allegory of a plant. No? Oo. Habang maliit pa yung puno ng mangga, kaya mo yang i-bend. Any style na you O want. yan, kung saan mo pwede. gusto, pwede. Oo. Kapag medyo sabihin na natin na mas mataas na sa atin yung puno, mas mahirap na siya. Pero Tsaka may tendency pwedeng maputol, no? ayun, correct. Pag pinuwersa. Pag punersa. Oo. Yes. Although, may mga instances na kahit medyo malaki-laki na yung puno, mabebend mo pwede pa pa ng rin. konti, Oo. pero not totally. Ganun yung Yeah. sinasabi mo, pwede pa bang mabago? Kaya pala, isang paalaala po ito sa atin mga magulang. Kung na-realize natin na merong mali sa sistema natin, na na-a-adapt ng mga anak, pwedeng hinay-hinay din yung pag-change. Correct. Huwag pwersahin ng anak. Yeah. Kasi hindi pwedeng, na-realize ko, anak, ganun ka din. Oops, hinay-hinay, kasi napaka-fragile. Correct. Baka ma-break. Mas yeah. delikado yung mangyayari. It will create confusion on the child. Ayun, naku, ang dami pong epekto, Kaya pala sinasabi nga, from the very start, talaga naman, pag-iisipan nating mabuti ang lahat ng bagay. Kaya pala, ang pag-aasawa. Sinasabi ng mga matatanda, naku, mga anak, pag-isipan yung mabuti, decided ka na ba? Yan. Kasi ang ibig palang sabihin nun, hindi porket may hanap buhay ka, okay ka Okay na. Psychologically, okay ka ba? Ready ka ba? Kasi magdi-develop ka ng another
generation. Yun eh. No, kaya napaka delikado or gawin nating maingat talaga yung pagpili at pagdi-decide natin. Subalit kung tayo naririto na sa ganitong sitwasyon na meron na tayong mga anak, meron na tayong na-contribute sa kanila, may na-influence na tayo sa kanila, at gusto nating ma-change, sige, sa maayos na paraan, may pag-asa pa naman pala. Talaga lang kailangan nyo ng mas matinding tiyaga, Ayo. mas strategic na approach. Ayan, Kasi oo. nga, ano na siya may learning na Marami na uling pasikot-sikot na pagdadaanan ng mga challenges, should we say. Kaya kung mapapansin mo, isang common illustration yan. Naalala mo ba kapag yung mag-New Year, yung New Year's resolution? Oo nga eh. Bakit kaya mo lang siyang gawin usually in days? Yes, after a week, I think. Kasi bumabalik nga yung pattern. That's our tendency po, mga mahal namin, mga magulang at mga taga-subaybay. Sabi nga po sa ating reference book, if the homes of professed Christians had a right religious mold, they would exert a mighty influence for good. Correct. Right? So, another one, they would indeed be the light of the world. Wow. Kaya mas piliin po natin. Halimbawa, bunga ito ng ating mga weaknesses na namana natin, na-adapt pa rin natin. That's why meron tayong mga tendency na maipasa at maipasa. But, once na ma-realize po natin, ilapit po natin ito sa Panginoon. Hingin natin yung guidance again para maituwid muli. Dahil kahit papano, meron pa ring pag-asa para the whole family ay mas maging okay. Ano? In fact, with regards sa pagbabago, sa changes, may promises sa Bible na God can change us. Yes. Yes. But we can actually try. However, our effort to change, hindi natin kaya. Kagayaan niya ng nature ng isang scorpion. Kung narinig mo na yung fable na yon, no matter how hard the scorpion tried to hold himself na wag niyang isting yung frog. Kung saan siya nakasakay. Pero hindi pa rin siya makatiis. Hindi, talagang nandun, no? However, God is a promise. And I believe, being our God and Creator, hindi makakapos ang kanyang kapangyarihan para gawin niya yung kanyang sinabi. And if God said, let there be light, mula sa darkness, nagkaroon ng light, I think there can be changes. Yun nga lang, hindi natin, bagaman sinisikap natin, hindi natin kayang i-measure yung changes, no? Yes. Kaya, kasi pagka measure natin dyan, usually, magkakaroon tayo ng frustrations kasi nga, bumabalik-balik siya. Kaya pala, kahit bumabalik-balik, tiyaga lang. Yeah, God is patient. Yes. Yes. Kung gusto natin na magbago tayo, ang Diyos mas lalong gustong magbago tayo. Diba? For sure. What just God wants is a willing heart na magbago. Ayun naman pala, mahal namin mga taga-subaybay. Meron tayong sikreto. Kung tayo consistently nag-a-ask kay God to help us, consistently listening and obeying Him, walang imposible po para tayo ay matulungan. Mabago, alang-alang sa kaligtasan ng buong sambahayan. Tama ba? And for the next generation Yes, also. para may maipasa din naman silang good. For the next generation. Alam niyo po, kapag hindi natin na-realize na ito, ma-imagine niyo po ba yung mga sunod na henerasyon, kapag hindi na nila na-realize na meron palang dapat mabago sa sistema, Yan ang pinaka malaking hindrance sa pagbabago. Yes. Yung kakulangan ng acceptance na may dapat baguhin, sister. No? Even sa psychotherapy, ang una o isa sa dalawa na major requirements para magkaroon ng pagbabago, no? Through therapy is acceptance. So, for as long as we have that constant denial, it is very impossible na magkaroon ng pagbabago. So yes. Sabi nga po sa ating reference book, parents upon us light in the home, brightening the path that your children must travel. So let us be a good example or light to our children.
para din sila naman ay makapag-extend, ng good life, no? Sa ating kapwa o sa kanilang mga kaibigan o sa kanilang neighbor. Alam niyo po ba, isa din sa napakaganda na sinasuggest ng ating author nitong book na ito, Growing a Happy Home, is the family unity. Ano pong masasabi niyo dito? Okay. One of the most effective technique na pagtuturo natin sa mga anak is the unity between the father and the mother. Primarily. Kasi Oo. we're actually, this approach is actually for the family, di ba? So, ang pinakang key, pinakang basic unit ng change or changes within the family is yung change sa mag-asawa. If they are united in achieving the change that they want, effective yun. Oh, yes. Pero kapag ka pwede kay mami, Kay daddy hindi. kay daddy hindi, umasa ka, imposible That na will magkaroon ng create pagbabago. confusion. Okay. So, consistency is the key. Consistency is the key. Unity is the Unity key also between is the the mother key. and the father. Oh, yes. Kasi ganun ka-powerful ang relationship ng parents. Oo, ng mag-asawa. Hindi lang siya, kung napatandaan mo yung usapan natin before, hindi lang siya bakod, no? Hindi siya lang siya fence. To protect the family. Kung hindi siya ay energy that can sustain the changes that must happen within the home. Kung consistent, nagkakasundo yung mag-asawa sa ganitong changes, the children will follow because that will have a strong impact in their in themselves, no, na tawagin sila, oy, eto na pala yung sistema. Kaya mababaguhan sila, pero sa una lang yun. Ganun talaga. Pag nasanay na, Yeah. When changes starts, there will always be resistance. But no worry, just continue. Just continue. Be consistent. And yung changes na gusto mo mangyari, ma-achieve mo. ayun. Lastly po, na gusto nating i-clarify from our reference book, it says here, good men needed more than great minds. Ano pong ibig sabihin nito? Okay. Anong implikasyon nito? Good men is more needed than great minds. Hindi masama yung mayroong great minds. Dahil sa great minds, nagkaroon tayo ng kaalwanan sa teknolohiya. Oh, yes. These are products of great minds. However, dahil mayroong mas dumadaming opposite ng good, okay, problematic individuals in the society, bumababa naman yung morality, tumataas ang crime ng society. So, no matter how advanced our technology is, kung ang atin namang society na pinananahanan ay problematic, Naiiwan, yeah. So, I believe, ang happiness is not more on the technology changes or development, not more on the fame and richness or wealthiness, Yes. but it's more on the harmonious relationship within the society. Ayun. So that's the very reason why good men, no, is more needed than great minds. Dahil kasi nga mas masarap mabuhay sa isang environment na kung saan mayroong peace, mayroong Correct. unity, mayroong happiness, Yes. na hindi napapaghiwalay ng alam mo yun, ng alitan. Oo. Sa panahon kasi natin ngayon, napapansin natin, yes, umaasinso yung ating buhay. Umaalwan ang lahat ng mga bagay-bagay na kailangan natin. Napakabilis na, napakadali na. Kaya lang, unfortunately, parang napapansin din natin, naiiwan talaga yung kaugalian. No? Parang affected tayo. Yun yung nag-grow, meron na naman naiiwan. Mapapansin mo, yung kindness, yung kindness, na yung heartfelt kindness, usually ay naiiwan kapag tumataas ang technological development. Why? Pansinin mo, yung social skills ng mga generation ngayon, na kung saan lumaki sila sa technology, is totally different sa social skills ng mga tao noong wala pa yung mga technology na yan. Oo. They can easily fix the relationship. Ngayon, hindi.
lumaki itong generation ngayon dun sa kapag ka they don't like na, they just swipe it out. Parang it's easy to delete it. Yeah, delete like mo with na lang. gadget. Parang pag ayaw mo, like the picture. O, sige, Pag ayaw mo, delete. unfriend. Unfriend. O, diba? During our times, walang unfriend, no? Okay, That's true, that's let's fix our relationship. Yeah. Pero ngayon, so easy to unfriend. To unfriend. So, ito yung impact na it will always depend on our choice. Bagaman ito na yung situation natin, we cannot get away with this, but still, I believe, we have a choice. That is true. Naku, tamang-tama po according sa ating resource person and also from the author of our reference book, the world is not in need of great minds, but of good men who will be a blessing in their homes. Let us remember po yan. Naku, maraming salamat po sapagkat panibago na ng mga ideas ang naibigay sa atin sa umagang ito, especially from our author ng book na ito, H.E. White, and from our resource person, Sir Del Ocampo. Sa araw na ito po ay nais naming i-remind, no? Our business in this world is to see what virtues we can teach our children and our families to possess, that they shall have an influence upon other families. Yes, hindi masamang umasenso sa buhay, magkaroon tayo ng magandang career sa buhay natin, but let us remember, dear parents, lalo na sa magkakaroon pa ng kanilang pamilya, inyo pong isaisip, our business in this world is to see what virtues we can teach our children. Napakahalaga po nito. At nawa po, ang segment na ito ay nagbigay muli ng malaking paalaala sa ating mga tahanan, sa ating mga pamilya, lalong higit sa mga magulang na aming nakakasama at sumusubaybay sa programang ito. Ganon din syempre sa mga anak upang kayo ay maging kaisa ng inyong magulang para sa pagbabago at sa maayos, sabi ka, sa maayos na ekonomiya, okay? Sa maayos na samahan sa loob ng tahanan. Maraming salamat po, pero before we end, baka po meron kayong gustong i-remind muli. Alright. Sa lahat ng mga magulang, even sa mga anak na nakaka-relate sa aming pinag-uusapan, I would encourage each one of you, never stop learning. Oh, yes. Never stop growing. Okay? And never stop achieving the goals that you wanted for your family, because everything is possible. God is there. His grace is sufficient in our weaknesses. Yeah. And I believe that change is not impossible. It is very much achievable. Particularly, especially if we will choose God na maging center ng ating Yeah. life. Right? Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito lang sa Usapang Kristiyanong Tahanan. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Mga magulang, huwag ninyong kalitaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyo.